Ang title ng aking babahagi ngayon ay Level Up. Sabi mo, level up. Level up. Ang level up, ang kahulugan nito ay pataasin ang uri ng sarili. Amen. Pataasin natin yung ating sarili. Yan ay husayan pa natin. Nang higit pa sa dati, ang kakayanan natin, maging yung kasanayan natin. Amen. Now, may tanong ako dito, how do you develop yourself? Bilang born again Christian, paano mo pinauunlad ang iyong sarili? Paano mo pinalalago ang iyong sarili bilang isang bagong ng Panginoong Jesucristo o bagong mananampalataya o born again Christian na sa Panginoon? Paano ba? How do you develop? And how do you develop your ministry? Kung ikaw ay nasa ministry, ikaw ay isang care group leader, ikaw ay nasa recon. So anong uri naman ng paglilingkod, paano mo ito napapahusay pa ng higit? And aside from that, ay bilang isang tagapanguna, napag-aralan natin na para tayo ay maging pangmanguna, kailangan na matuto muna tayo na pangunahan yung ating sarili. Kasi kung hindi natin mapapangunahan yung ating sarili, ang hirap naman yatang manguna sa iba. Di ba? Amen ba? Amen. So how do you develop yourself? Sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Amen. Paano mo dinevelop ang sarili mo bilang isang care group leader? Amen. Alam po ninyo, ang care group, ito po yung mahalagang bahagi sa ating pagdami. Amen. Ang care group. Kaya huwag kaliligtaan ang care grouping. So make it a goal to self-improvement. Kailangan mag-improve na tayo. Sabihin mo nga sarili mo, mag-improve ka na. Amen. Amen. Pahusayin ang sarili para sa mga bagong pagkakataon. Amen. Alam naman natin na itong taon na to ay 2024. So bagong taon, bagong ikaw. Yes. Amen. Kaya husayin. Sabi mo husayin. Husayin. Amen. Praise God. Now sabi pa dyan, sa 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3, as a newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tested that the Lord is gracious. Gaya ng sanggol, tayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umanlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Diyos. Amen. So nais kong tunghayan natin o tinan natin yung salitang, kunin natin yung salitang desire. Ano ba itong desire? Ito ay matinding pananabik ng puro na salita ng Diyos, walang halo. Yung milk na tinutukoy dyan ay ang salita ng Diyos. Amen. Panabikin natin yung ating sarili na tayo ay lumago, nasain natin itong salita ng Diyos sa atin. Amen. Now, ang pangangailangan ng gatas ng mga bata, likas na sa kanila na pangangailangan ng gatas. At yung pagnanasa nila, yung pagkagusto nila sa pagkain, likas na yun sa kanila para sila ay lumago. Amen. Dahil kung hindi sila kakain, delikado. Kailangan kumain para sila ay lumaki, lumakas, lumusog. At isa sa mga katangian ng lahat ng mga bata na mayroon sila ay gusto nilang lumaki. Amen. Nandyan ho ba kayo? Amen. Ito yung isang katangian ng lahat ng bata. Nais nilang lumaki. Noong ikaw ay na-born again, tayo ay na-born again, tayo ay naging spiritual newborn babes sa kaharian ng Diyos. So kailangan natin na punuin yung ating sarili, yung ating puso, yung ating kaisipan, yung ating espiritu ng salita ng Diyos. Amen. Upang tayo ay umunlad. Sabi mo nga, umunlad. At magtagumpay sa buhay na ito bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So kailangan natin ang salita ng Diyos
tayo ay lumago. Amen. Upang tayo ay mag-mature. Now, ang tanong ko, gaano kalakas ang pagnanasa mo sa salita ng Diyos? Hello? Kapag nararamdaman natin na tayo ay nanghihina na spiritually, kailangan po natin, hanapin natin yung spiritual nourishment from God's Word, yung salita ng Panginoon. At hingin natin sa Diyos na tayo ay bigyan niya ng panibagong sigla pagnanasa na makipag-ugnayan sa Kanya. Kasi ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ito po ay pagkikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen. How do you know that you are spiritually weak? Alam mo, number 1, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 18, you are deceiving yourself. Para bagang sinasabi mo, oh, it's okay, everything is fine. Amen. We are deceiving. You are deceiving yourself. Samantalang hindi naman talaga na mabuti. Merong hindi magandang nangyayari. Amen. Nandyan pa ba? Amen. Ikaw. Amen. Hello. Paano pa? Ano pa ang sinasabi dyan sa James chapter 1 verse 22? Ito yung nalalaman mo na weak ka na spiritually dahil hindi mo nagagawa yung alam mo na dapat mong gawin. Tahimik ang bayan. James 1:22. Amen. 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 Hallelujah. Ano pa yung tanda na ikaw ay spiritually weak? Hebrew chapter 10 verse 25 na eto na yung tinatamad ka ng dumalo sa church celebration. Eto yung nagagawa mo ng mag-absent during praise and worship. Hindi ba? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, tumatabang na yung pagnanasa mo na umattend ng church celebration. Alam po niyo, pag ito ang nangyayari sa atin, mahahanap natin yung spiritual nourishment from God's Word. Magpalakas tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. At hingin natin sa Kanya na pasiglahin niya muli yung ating relasyon sa Kanya. So, magitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pakainin natin yung ating puso, pakainin natin yung ating kaluluwa, yung ating isip ng Kanyang salita. Amen. Amen. Upang tayo ay manatili na malakas. Sabi mo nga malakas. Malakas. At malusog sa Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 18 says, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi diyan sa Tagalog, magpatuloy kayo sa paglago. Hello? Sino na nakatapos ng paglalakbay? Amen. Nagpatuloy ba yan sa Power-Filled Amen. Seminar? Nagpatuloy ba yan sa discipleship? Sa leadership? Training? Hello? Sabi nga, magpatuloy. Saan? Sa paglago. Para ma-improve ang sarili at hindi maging katulad ng dati. Amen ba? Amen. Amen. Palalimin pa natin yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at tagapagligtas natin. Amen. Amen. Magpatuloy sa paglago sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po tayo lalago kung hindi tayo kakain ng salita ng Diyos. Katulad ng isang bata, tayo po ay tulad sa isang bata na ang bata, ang hangarin niya, lumaki, lumakas. Amen. Amen. Hello? Magpatuloy tayo sa paglago, sa pagkilala sa Panginoon para sa ikauunlad ng ating sarili. Hello? Amen. Amen. Panahon na para paunlarin natin yung ating sarili. Huwag tayong pumayag na katulad pa rin ng dati. Amen. Lumago. Lumalim tayo sa salita ng Diyos. Palalimin natin yung ating relasyon sa Kanya. Katulad ng isang puno, yung ugat lumalalim Hindi basta-basta natutumba yun. Dahil lumalim ang kanyang ugat. Hello? Amen. Palalimin po natin yung ating ugat, yung ating ugnayan sa Panginoon. Amen. Amen. Para
ganon ay hindi ka madaling maigupo ng problema. Amen. Hindi ka madaling maigupo ng mga kalamidad na dumarating sa buhay mo. Ephesians chapter 4 verse 13 to 16 says, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano sinasabi po dyan sa talata na ating binasa? Magkaisa. At pag tayo ay nagkakaisa, nandun yung paglago eh. Amen. Hello? Magkaisa at lumago. Amen. Dahil sa pagkakaisa at sa paglago ng bawat isa. Amen. Hello? Tahimik ang bayan. Bakit kailangan natin na lumago? Sabi sa verse 14, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin, hindi na tayo malilinlang ng mga taong hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi ka na bata. Amen. Amen. Hello. Kasi ang bata, isip bata. Alagain. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Ang mga bata. Amen. So sabi dito, pag tayo ay lumago, nagkakaisa tayo. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pagkilala sa Kanya, sa pananalig natin sa Kanya, sabi niya ganun dito, ay hindi tayo basta nadadala ng bawat aral. Ang daming mga ngaral ngayon na ang ipinapangaral sarili. Hindi ho ba kayo? Hindi na ang Panginoong Jesucristo ang ipinapangaral, hindi na yung salita niya. Amen. At sabi niya ganun, hindi na tayo parang bata na kung saan kadalhin ng hangin, doon ka. Amen. Amen. Hello. At higit sa lahat, hindi na tayo malilinlang. Amen. Na ang hangad ay mapunta tayo sa kamalian. Yun po yung sabi dyan eh. So, kailangan lumago. Level up. Grow up. Improve yourself. Amen. Yun po yung sinasabi rito eh. So, grow up. Be equipped. Amen. Hello. Ang dami po nating mga equipping materials dito para tayo po ay maging isang kapakinabangan sa pagpapaunlad sa gawain ng Panginoon. Amen. Be equipped for you to grow. Amen. Hello. Sabi nga dyan, we are no longer children. Amen. Hindi na tayo bata. We are to grow up. Hello. Grow up. Level up. Pataasin ang sarili. Grow up. Matuto at lumago. Mag-mature. Amen. Hello, mga mature. Mag-set ng goals. Amen. Hello, ano ba nilalayon mo itong taon na ito? Amen. Maglagay ka ng mga layunin. I-target mo yon. Hello. Amen. Hindi katulad ng isang immature. Ano ba yung immature? Ito yung mga tao na hindi nila pinapayagan ang kanilang sarili na masanay. Amen. Ito yung mga tao kami na sinasabi nila, ay, naku, gagawa na lang ako sa church kaysa naman magpa-equip pa. Ayaw ng equipping. Hindi nila nauunawaan na kailangan ng equipping. Amen. Amen. Pampatatag yan. Amen. Ang equipping. Hello? Mga minamahal. Amen. Mag-mature. Amen. Mag-mature po tayo. Grow up. Level up. Ano yun? Yung kasanayan mo. Yung mga abilidad mo.
Amen. Palaguin po natin yung kakayahan at yung kasanayan natin bilang mga tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Level up, my friend. Improve yourself. Be equipped. Huwag manatiling walang alam na parang bata. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Amen. And how do you level up as a person? Paano? Number 1, magpatuloy. Sabi mo magpatuloy. Patuloy. Magpatuloy sa pagpapaunlad sa sarili. Mag-improve. Pagalingin ang sarili. Magaling ka na, mas pagalingin mo pa. Amen. 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 Yung po sinasabi dito. Amen. Magpatuloy. Huwag tumigil. Pangalawa, gumawa ng plano para umabante. Amen. Kasi kung wala kang plano, paano ka susulong? Paano ka aandar? Amen. Paano ka makakarating doon sa tutunguhin mo, sa nilalayon mo? Gumawa ng plano. Amen. Amen. Pangatlo, para mag-level up, baguhin ang routine from old to new. Baguhin mo na yung estilo mo. Ganun ba kayo? Huwag na yung dati. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang luma ay wala na, lahat ay bago na. Amen! Hello? Baguhin ang estilo. Baguhin ang pamamaraan. May nakukuha ba kayo? Amen. Number 4. Para mag-level up, palibutan ang sarili ng mga tamang tao. Ang sabi ko, tamang tao. Amen. Hello? 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Amen. Kaya piliin mo kung sino yung sinasamahan mo. Hello, Kristiyano? Amen. Hello? Sabi dyan sa Tagalog, kakaingat tayo. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Kaya isipin mo, yung mga sinasamahan mo, nandyan mo pa kayo, yung influensya nila sa'yo. Amen. Alam po ninyo, sa totoo lang, kung sino yung pinaglalaanan mo ng higit ng panahon, ng oras, napopopyo mo yung ugali eh. Diba? Pati yung pananalita niya. Amen. Lahat na-adapt mo. Amen. Amen. Kaya sabi diyan, kaiingat kayo. Sabi ng Biblia. Amen. Kung sino yung mas higit mong sinasamahan, nagiging ganun ka. Hindi mo ba nahalata? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kasi yung nasasamahan mo dati kung saan ka dinadala, hindi mo ba nahalata na dati ang init mo, ngayon hindi na. Nag-fever. Amen. Nahawa eh. Amen. Kaya, ang dapat gawin, palibutan natin yung ating sarili ng mga tamang tao. Amen. Amen. Hello? Amen. Alam mo, ako tuwan-tuwa ako pag ako ay nakakahalubilo ko, nakakwentuhan ko yung mga overseers, ano? Nabibless ako, maging sa ating mga bishops, nabibless ako sa mga pananalita nila. Nagkukwento lang, pero doon sa kwento nila, alam mo, ang dami mo napupulot sa kanila. Amen. Sa ikalalago ko, at saka ibubuti ko. Amen. Praise God. Kasi naglaan ako ng panahon sa kanila. Amen. Amen.
Kaya masigit na maglaan ng panahon doon sa mga taong makakapagbigay sa'yo ng kabutihan. Amen. Hello? Amen. Amen. Grow up to the next level. Huwag kang pumayag na kung ano ka noon ngayon pa rin hanggang sa katapusan, ganun ka pa rin. Grow up! Di ba sa laro? Di ba kailangan may next level? Amen! Para may Amen. makuha kang gantimpala, may mga points. Hindi lalo na tayo. Amen! Grow up to the next level, my friend in Christ. Amen! Amen. Alam po nyo, lahat naman tayo may mga pangarap. At yung pangarap na yan, malalaking pangarap. Hindi lang basta pangarap. Amen. At meron kang mga nilalayon. May gusto kang tunguhin at makamtan. At gusto natin, yung mga pangarap na yon, yung mga layunin na yon, ay magkaroon ng katuparan. Amen? Amen. Hello? Pero, para makamtan natin yung mga goals na yon, kailangan pahusayin ang sarili. Amen? Kailangan maging mahusay sa sarili. Matuto. Sabing matuto. Matuto ng mga bagong kaalaman. Amen. At kunin natin yung mga bagong pagkakataon na nasa ating harapan na nakalahatan. Amen. Amen. Hello? Alam po nyo, we become better pag ikaw ay nag-level up. Amen. Amen? May natututunan ba? Amen. Amen. So, improve natin. Improve mo yung current situation sa paraang mas mabisa. Amen. At magsimula na palitan yung iniisip, yung pag-iisip. Yung kaisipan na yan. Baguhin. Magbago ng pag-iisip. Amen. Hello? At sundin natin. Amen. Amen. Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Nang may kasamang pagkilos. Sa totoo lang, ang Kristiyano, marami na tayong alam. Marami ka lang alam marami na tayong napakinggan, right? Amen. Ang kailangan na lang ay yung pagkilos. Alam po nyo, itong mga bagay na ito po yung nagiging enerhiya para itulak tayo. Amen. Na mag-improve ba? Amen. Hello? Amen. Ito yung magkaroon ka ng matinding pagnanasa na wala na yung dating gawin. Amen? Amen. Amen. Now, mayroon tayong dapat gawin na mga hakbangin upang tayo ay mag-level up. Upang ikaw ay mag-level up sa buhay na ito. Number 1, humakbang. Para umabante. Kung hindi ka hahakbang, paano ka aabante? Amen! Sa buhay espiritual mo. Tahimik ng bayan talaga. Amen! Hello! Umabante! Humakbang! Kasi kung hindi ka hakbang, hindi ka aabante. Amen! Amen. Ano ang malaking hakbang na gagawin mo? Pag-isipan mo, ano ba yung malaking hakbang na gagawin mo? Tanungin niyo ako, ano? Di yung kinakatakutan mo. Ha? Kinakatakutan? Yun ang hakbang na gagawin ko? Yung malaking hakbang, bakit malaking hakbang? Kinatatakutan mo yun eh. At doon sa kinakatakutan mo, doon ka magsimula. Ano yung kinakatakutan mo? Mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Natatakot ka, baka ma-reject ka. Amen, baka ma-snub ka. Nandyan ba kayo? Amen. 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 Sabi niyan, diyan ka magsimula. Kaya nga kanina, grow up. Mag-equip.
Amen. Ano pa yung kinakatakutan mo? Pagbibigay ng tithes. Tahimik talaga ang bayan. Amen. Doon ka magsimula. Amen. Sa mga bagay na kinakatakutan mo, kailangang harapin. Amen po ba? Amen. At sabihin mo sa mga bagay-bagay na iniisip mo, amen, na ito ang magpapaunlad sa'yo. Sabi mo, isipin. Isipin. Amen. Amen. Yung mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Amen. Amen. At tanggihan mo yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo. Amen. Amen. Na ito pa ang magpipigil sa'yo. Kailangan alam mo kung ano ang dapat. Amen. Kung ano ang nararapat. Amen. Amen. Hello, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Amen. Alam po niyo yung salitang siguro at pero. Madalas kong naririnig ito eh. Sige na sis, mag-ano ka na, i-commit mo na yung sarili mo. Kaya mo yan. Siguro. Magagawa mo yan. Pero ano eh, kulang sa kasanayan eh. Di ba? Nandiyan ba kayo? Yung salitang pero, yung salitang siguro, eto po yung, ito ay mga pagkatakot. Amen. Hello, na nararamdaman mo na parang totoo. Pero sa totoo lang, sa isip mo lang yun. Hello, natatakot ka na mag-lead ng care group. Natatakot ka na mag-ministry. Sa isip mo lang yun. Amen. Pakiramdam mo lang yun. Amen. Hello. Amen. Ang salitang siguro, pero, ngunit, ito ay ano eh, pagpapakita ng pagtatakip ng sariling kahinaan. Amen. Amen. Pagtatakip sa mga bagay na iyong kinakatakutan. Na, I'm not good. Hindi ako mabuti. Kulang ako sa kasanayan. Kulang ako sa eksperyensya. Hindi ako magaling. Tapos ako sa kakayahan. Ayan eh. Amen. Kaya umaayaw. Amen. Hello? Kaya mo yan, sister? Siguro. Alam mo bang sinasabi natin siguro, eh yan ay pagpapahayag ng walang pananampalataya. Yes. Amen. Amen. Hello? Pag may nagsabi sa'yo na, kaya mo yan, kaya mo mag-share. Siguro. Hallelujah! Huwag mong malitin yung kaloob na binigay ng Diyos sa'yo. Amen. Sabi ng iba, siguro, pero, amen. Maraming kinakatakutan. Amen. Alam po nyo, ang dapat nating gawin, o dapat mong gawin, doon sa mga bagay na kinakatakutan mong gawin para sa iyong ikaw unlad, harapin. Sabi mo nga, harapin. Harapin. Harapin! Yung mga siguro pero ngunit na ang salitang, oh, magagawa ko kay Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Amen. Amen. Amen! Amen. Hello? Kailangan palakasin yung sarili. Amen. Nandyan mo ba kayo? Amen. Upang ikaw ay tumatag. Gumawa ka ng mga positive pep talk. Ano ba itong pep talk? Positive pep talk. Ito yung mga saloobin. Paloob
usapan. O, hindi ba nyo kinakausap ang sarili nyo? Kung minsan yung tanong nyo, kayo na rin ang sumasagot. Yes. Hindi ba? Nandyan ba kayo? Amen! Amen. Hello? So gamitin natin, magagawa mo yan. Amen. Sa bawat mga sitwasyon, sa bawat obstacle na nangyayari sa atin. Amen. Panakasin ang sarili. Kausapin ang sarili. Amen. Kasi itong pagkausap sa sarili, ito yung kinakausap mo yung sarili mo sa pamagitan ng isip. Tama ba ako? Kung minsan naman, talagang sinasabi mo talaga, inuusal mo talaga, at ikaw rin ang sumasagot. Hindi ba? Amen. Amen. Hello? Amen. Pag tayo po ay nagsasalita ng mga encouraging word, alam po ninyo, pag sinasabi na kulang ka sa kasanayan, kulang ka sa kakayahan, amen, palakasin ang sarili. Amen. Yung subalit pero ngunit, palitan mo ng, magagawa ko kay Kristo dahil sa lakas na kaloob sa akin. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa sarili mo, yung kamay mo, lagay mo dito. Kaya mo yan, sarili. Kaya mo yan, sarili. Hakbang lang! Hakbang lang. Amen! Level up your faith! Usod. Amen! You can do it! Amen! Amen. Hello? Pag sinabihan ka, you can do it. Ang sasabihin mo naman, I know I can do it. Amen. Amen! Concentrate lang. Concentrate lang. Tutok lang. Amen. At huwag manatili doon sa mga dati na. Amen. Amen. Nandyan mo ba kayo? Amen. Hello? Huwag nang parisan yung katulad ng dati. Amen. Ito yung mga pumipigil sa'yo para ikaw ay mag-improve, mag-level up. Amen. Mula doon sa mga nakaraan. Amen. 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 Wala pong maitutulong yan. Walang epekto yan sa iyong pagsulong. Amen. Amen. So ilarawan mo na sa isip mo yung paglago mo. Sabi ko, ilarawan na. Amen. Alam po nyo, pag tayo ay lumalago, ikaw ay lumalago. Pag lumago ka na, magagawa mo na rin magpalago ng iba. Amen. Amen. Magagawa mo na rin silang tulungan Yes. Amen. para lumago. Amen! So sa lahat ng bagay, lagyan natin ng kalab, pagsisikap, amen, at sigla. Amen! Magbago na po tayo. Lumago tayo sa salita ng Diyos. Grow up to maturity. Level up. Amen. Amen. And grow up to become the daughters that God wants us to be for His glory. Amen. Amen. Para sa kanyang kalwalhatian. Yes. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Yun po ang haring natin. Amen. Lumago tayo. Paunlarin natin ang ating sarili. Amen. 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 Para sa ganon, pag nagawa natin na tayo ay lumago, magagawa na rin natin na tulungan yung iba na lumago. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Panginoon, salamat o Diyos sa bawat isa na narito na ang salita mo ay nangusap sa kanila, Panginoon. Nais mo na ang bawat isa ay lumago. Nais mo na ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng interes, O Diyos, sa paglago sa espiritual nilang buhay. Salamat nga, O Diyos, na ang biyaya mo, Panginoon, ay gayon na lamang, O Diyos, na kami ay patuloy mong ginagabayan, bawat isa, Panginoon, ay iyong inaalalayan sa kanilang takbuhin sa buhay na ito. Sa kanilang paglakad
bilang tinawag mo, Panginoon, sa iyong gawain. Salamat, O Diyos, sa commitment, Panginoon, na ipinagkaloob, Panginoon, sa iyo. At ito, Panginoon, ay hindi mababaliwala. Ito po ay isang bagay, Panginoon, na desisyon na makakapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyo. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po ay tumayong lahat at awitin na natin yung Change My Heart, O God. At gawin na din natin na ito yung padalangin natin sa Diyos. Amen? Amen. Amen. It's a simple song. Pero awitin na tabos. Amen. Change my heart, oh God. Make me ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Sing it, change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Yes, Lord, this is the prayer of our heart for today. Help us to grow, Lord. Oh, hallelujah. Blessed be your name forever.